natin manalangin muna sa Panginoon. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat, Panginoon, sa umagang ito. Tunay nga, O Diyos, na napakabuti mo. Napakadakila mo, Panginoon. Kaya marapat lang na ikaw ay aming papurihan, aming sambahin, Panginoon, sa umagang ito. Tunay nga, O Diyos, na ang lahat ng gawain ito ay para sa iyo, Panginoon. Iaalay namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng gagawin, Panginoon, sa umagang ito. At patuloy kami nagtitiwala na may gagawin ka pa, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya ngayon pa lang, nagpapasalamat na kami, Panginoon. Thank you, Jesus. Panginoon, maraming salamat. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Pwede po ba natin palakpakan ang ating Panginoon? Malakas. Okay. Nagalahan. Okay. Hallelujah. Woo! Makita natin kagalakan natin sa Panginoon. Sa ating pag-awit. Woo! Yes! Mula sa bihan ng kasalanan. Yes! Tinatawag, Pinagpala! pinagpala ng lubos na. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo. Jesus, dakila ang totoo. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, pagpupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi. Ang lahat ay magsasabi. Ang lahat ay lulunod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Isa pa. Ikaw nilaya, kami pinalaya. Mula sa bihan ng kasalanan. Pinagtawag, Pinagpala! pinagpala ng lubusan. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo. Jesus, dakila ang totoo. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, pagpupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasaya.
tayo pumalakpak sa Panginoon. Hallelujah. Salamat Panginoon sa umagang ito. Salamat sa masayang araw, Panginoon, na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Patuloy ka namin pupurihin at aawitan sa umagang ito, Panginoon. That is giving you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. The empty cross. Empty cross, the empty grave. Life eternal, you have won damnation. Shout it out, Jesus is alive. He's alive. Celebrate, Jesus is alive. He's alive. And oh, happy day, happy day. You wash my feet away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, happy day, happy day. You wash my feet away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Forever I am changed. Oh, what a glorious day, what a glorious way that you have saved me. And oh, what a glorious day, what a glorious way that you have saved me. And oh, what a glorious day, what a glorious way. Jesus, and oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Never be the same. Hallelujah.
to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all, you are forever in my life. See me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. Carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all. Hallelujah. to
you, Lord. I give all love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all. Hallelujah. Yes, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. I sing to you, Lord. I sing to you, Lord. I give all love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. I sing. Sing to you, Lord. I give all love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. For the last time, I'll sing to you, Lord. Sing to you, Lord. I give all love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it Hallelujah. Amen. Manatili po tayo nakatayo para sa pagbasa ng salita ng Diyos mula sa Exodus 32 verse 1 hanggang sa mga sumusunod. Nang magtagal si Moises sa bundok, ang mga Israelita ay lumapit kay Aaron. Sinabi nila, "Igawa mo kami ng mga Diyos na nangunguna sa amin." Hindi namin alam kung ano ang nangyari sa Moises na iyan na naglabas sa amin sa Egypto. Kung gayon, tipunin ninyo ang mga hikaw na ginto ng inyong asawa at mga anak at dalhin sa aking sagot ni Aaron. Ganon nga ang kanilang ginawa. Kinuha ni Aaron ang mga hikaw at tinunaw, ibinuhos niya sa isang hulmahan at ginawang hugis na guya. Pagkayari, sinabi nila, "Israel, narito ang Diyos mong naglabas sa iyo sa Ehipto." Nang ito'y makita ni Aaron, gumawa siya ng altar sa harap nito at sinabi sa mga tao, "Ipagpipista natin bukas si Yahweh." 6. Kinabukasan, maaga silang bumangon at naghandog ng mga hayop at sinunog sa altar. Nagpatay pa sila ng hayop na kanilang pinagsalusaluhan. Sila'y nagpakabusog, nag-inuman at mahalin na nagkasayahan. 7. Sinabi ni Yahweh kay Moises, Balikan mo ngayon
Balikan mo ngayon din ang mga Israelitang inilabas mo sa Ehipto, sapagkat tinakwil na nila ako. Tinalagdan nila agad ang mga utos ko, gumawa sila ng guyang pinto. Iyon ang sinasabi nila ngayon at hinalugan. Ang sinabi nila iyon ang Diyos na naglabas sa kanila sa Ehipto. 9. Kilala ko ang mga tao iyan at alam ko matitigas ang kanilang ulo. 10. Hayaan mong lipulin ko sila at ikaw at ang iyong lahi gagawin ko isang malaking bansa. Ang pagbasa ng salita ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Tunay na mabuti ang Diyos dahil ang Diyos natin ay laging buhay magpakailanman. Thank you, Lord, kasi masaya ako kasi nakikita ko na naman yung mga mukha ninyo. Nakikita ko nagkakasama-sama tayo. Di ba? Hindi ba ang mga upuan natin ay wala nang bakante, no? Kaya, thank you, Lord. Dahil naman ang kailangan natin na hindi lang every Christmas or ano pa man. Dahil ang Christmas na isi-celebrate natin ay hindi natin alam talaga kung kailan ang Christmas. Hindi natin alam kung kailan ipinanganak si Jesus. Ang mahalaga sa atin ay araw-araw ay alam natin na si Jesus ipinanganak para sa katubusan natin. Si Jesus ay ipinanganak para sa pagmamahal, para mahako tayo sa pagkaalipin na kung saan tayo dating nahihirapan, kung saan tayo dati ay hindi nakakakilala at hindi natin alam kung sino ang ating tatawagin. Kaya, salamat sa Panginoon dahil ang kaarawan ng Panginoon ay isinilang talaga. At talaga nga lang po na makikita natin doon sa Bible, walang nakalagay kung kailan siya ipinanganak. Walang nakalagay kung kailan. Basta ang malagay, pinaglihi siya, yung si Yahweh nandun na yun. Para sa katubusan natin ay mayroong isang maganda, banal na dalaga na para sa katubusan natin ay pinagbuntis para sa ng Espiritu, para sa katutubos natin. Para sa lahat ng mga ginagawa natin ay alam natin mayroon talagang Diyos. Amen? At ang Diyos ay simula pa ay walang nakakita na talaga na anong hugis niya. Walang nakakita sa Panginoon. But si Jesus na anak niya ay binigay para sa atin is ginawang nagkatawang lupa para sa alam natin na may Diyos na magkakaroon tayo ng katubusan para sa ating buhay, para po tayo ay maalis kung saan tayo ay tao na nagkakasala at makasalanan. Na may simula pa ay mayroon na noong simula pa ay mayroon na tayong minana, pero pwedeng putulin po yun. Kung makikilala natin ang Panginoong Jesus, ay siya po yung tumubo sa atin. Yung ipinanganak ni Maria na sa Espiritu. Oy, mga bata, makinig kayo ha. Si Maria ay naglihi at nanganganak ng isang sanggol na lalaki na ang tatawagin ay Emmanuel. Ang ibig sabihin ng Emmanuel ay kasama natin ang Diyos. Kaya, kung makita natin ang Diyos ay ipinaglihi at nagkatawang tao para sa katubusan ng mga tao. Para tayo po ay mahako sa pagkaalipin, para po tayo ay maligtas at maalis sa dating buhay natin na mahirap. Pero dahil sa pinanganak na yon na isang sanggol na lalaki, ay tatawagin sa Emmanuel at kasama natin ang Diyos. Yun po yung sabihin, para po tayo kung kikilalanin siya
at ng ating puso, ng ating buhay ng Panginoon at tagapagligtas, yun po ang magsisilbing tagapagligtas natin ng ating buhay. Kaya mayroong, at yung bata na yon ay tinawag na Jesus. Siya po yung tagapagligtas natin. Kaya sa buhay natin, kapag tayo po ay nananalangin, si Jesus po ang ating itinataas doon na sa pangalan ni Jesus, mawala na yung sakit. Sa pangalan ni Jesus, siya ang aking buhay at kaligtasan. Kaya walang ibang pangalan kundi na magliligtas sa atin kundi si Jesus na anak ng Diyos. Na kaya may Jesus at saka yung Ama ay ang Espiritu nila ay iisa. Pinahintulutan ng Diyos na mayroong bata na yon para tayo po ay maligtas. Yun po yung kailangan tumanim sa puso ng bawat isa. Ano po? At yung pong katubusan na sinasabi natin, na yung pagkakilala natin na sasabihin na hindi sinabi ng Biblia na ang petsa kung kailan ipinanganak si Jesus. Hindi po alam at hindi sinabi ng Biblia na kung kailan ipinanganak. Ang sinabi, ipinagbuntis at manganganak ng isang sanggol na lalaki. Yun po yung sinabi doon. Ano po? At hindi rin nila inyutos na ipagdiwang natin ang kanyang kaarawan. Dahil hindi nga natin alam kung kailan ang kanyang kaarawan. Hindi natin alam kung kailan siya isinilang at hindi rin natin alam kung kailan siya kailangan ipagdiwang. Kaya walang sinabi sa Biblia na ipagdiwang niyo siya. Nasa ganon. Ang mahalaga, ang kailangan pinagdiriwang po natin ay yung kung kailan tayo nakilala siya at tinanggap bilang Panginoon at tagapagligtas. Kailangan alam po natin na mayroong Diyos. Ang mahalaga, alam natin na may Diyos na nagligtas sa atin, natatawagan natin Diyos, Ama, at siya yung magliligtas sa atin sa lahat sa buhay natin. Siya po yung humango sa atin sa pagkahirap, sa pagpapahirap sa atin sa lugar na kung saan sa mga lugar na Ehipto, siya nagpapahirap po sa mga taga-Israelite. Tayo yung sumiprepresent noon ng mga taga-Israelita. Kung makita po doon, walang sinabi na huwag natin ipagdiwang. Hindi po naman ganon. Kundi tayo nagdiriwang sa nakagaya ngayon, nagdiriwang natin bilang pag-alaala po natin sa Panginoong Jesus. Nawa po tayo sa isipan natin, ang pagdiriwang natin is hindi lang ngayon, hindi lang kung kailan yung December 25. Ano po? At hindi po, alam nyo kung saan nakuha po yun, at mamaya makikita nyo kung saan nanggaling yung mga pagdiriwang at ang pagtawag ng Pasko sa patuloy na pag-aaral natin. At hindi po rin yutos na kung kailan yung ipagdiwang ang kanyang karawan. At sinabi po ng encyclopedia na nina Macan, Clinton at Strong, ang pinagdiwang ng Pasko ay hindi yutos ng Diyos. Dinagmula ito sa Bagong Tipan. Kung sabihin natin ang pinagmula ng Pasko, malalaman natin nag-ugat ito sa paganong mga ritual. Ito po ay nanggaling sa mga paganong mga ritual. At ipinakikita ng Biblia na nagagalit ang Diyos kapag sinasamba natin siya sa paraang hindi niya sinang-ayunan. So, hindi lahat akala natin tama. Yung mga sinasamba natin, nagagalit ang Diyos. Kapag tayo ay sumasamba, ang sabi dito nung hindi tama. Ano po ba yung hindi tama? Ang sabi po sa Exodo, sa binasa kanina, ay 32 verse 5 to 7. Ang sabi doon, nang ito'y makita ni Aaron, gumagawa siya ng altar sa harap nito at sinabi sa mga tao, ipagpista natin bukas si Yahweh. Kinabukasan, maaga silang bumangon at naghandog ng mga hayop at sinunog sa altar. Nagpatay pa sila ng hayop na kanilang pinagsalusaluhan. Sila ay nagpakabusog, nag-inuman, at ang mahalay na nagkakasayahan. Kung makita po natin doon, siya nang galing yung pagsamba. Nakita po doon na sinabi niyo araw, kasi po ng mga panahon ngayon, ay si Moses ay pumunta po, nakasama po yung mga taga-Israelita na
Pinahango po niya yung mga taga-Israelita na sa pagitan ni Moses. Pinahango po ng Panginoon at naglakbay hanggang sa makarating po sa bundok na kung saan makikipag-usap kayo sa Panginoon. Ang ginawa po noon ni Moses ay siya na lang po, sa patuloy summary po, si Moses po ay siya na lang ang pumunta doon para makipag-usap sa Panginoon. Naiwan na po yung mga taga-Israelita at si Aaron doon sa, kumbaga po, nasa ibaba sila. Si Moses naman ay pumunta sa ibabaw o taloktok ng mundo para makipag-usap kay Yahweh. Ang nangyari po doon, nainip. No? Nainip po. Ewan ko, tama ba ako, Pastor? Nainip yung mga taga-Israelita at nakita nila na sinabi na, baka naman mali ako ng context na, hallelujah, at nagalit ng mga taga-Israelita dahil inip na sa matuloy sabi, napakatagal po ni Moses na kanilang inihintay na para sila po ay hanguin, at sila po ay sambahin ang Panginoon. Nanguna po si Moses, nun nga po, sila iniwan ni Moses at si Moses ay nagpunta para makipag-usap sa Panginoon. Sa matuloy sabi, nainip po yung mga taga-Israelita. Galit na galit sila. Ganito lang ba ang gagawin nyo sa amin? Papatayin nyo kami sa gutom. Sa kahihintay, napakatagal. Ngayon, sa kakukulit po ng mga taga-Israelita, ay sinabi na rin po dito ng napakatagal daw po, sabi sa 32 verse 1, nang mapakatagal si Moses sa bundok, ang mga Israelita ay lumapit kay Aaron at sinabi nila, igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin. So, sino nag-request na igawa sila ng Diyos? Okay, yung mga taga-Israelita, ang sabi po doon, igawa sila ng kanilang ng Diyos na mangunguna sa kanila. Hindi namin alam kung ano ang nangyari sa Moses na yan na naglabas sa amin sa Ehipto. Kaya nagre-reklamo, hindi namin alam kung ano ang gagawin sa amin ng Moses na yan na humako sa amin sa Ehipto. Kung gayon, ayan, nagsalita na po ang Aaron. Kung gayon, tipunin ninyo ang mga hikaw na ginto ng inyong asawa at mga anak at dalhin sa akin. Yun po ang sagot ni Aaron sa mga taga-Israelita dahil sobrang pagreklamo. Ang sagot po ni Aaron ay dali sa kanya yung mga ginto ng kanilang asawa at mga anak at dahil sa kanya. Ganun nga ang kanilang ginawa. Kinuha ni Aaron ang mga hikaw at tinunaw. Binuhos niya sa isang pulmahan at ginawang hugis ng buya. Doon po pa nagsimula yung mga sinasamba na pinagsama-sama nila dahil kaya nila ginawa yun sa sobrang pag-inip na nagalit po kay Moses. Dahil napakatagal nilang hinintay si Moses, ay hindi nila nakita, akala pinabayaan na sila, akala iniwan na sila. Kaya minsan po yung akala ay nagkakaroon po ng mga hindi magandang sitwasyon. Ano po? Kaya sa atin, huwag tayong magkaroon ng akala. Pwede ninyo akala, iniwan na sila ni Moses, hindi nila alam na nakikipag-usap si Moses sa Panginoon. Kaya nga po, anong ginawa? Ito namang si Aaron, napakahina. Huwag tayong tumulat dito. Napakahina. Kung kinukulit ng mga taga-Israelita si Aaron, ay napapayag niya na gumawa sila ng Diyos na para meron silang sambahin. Anong ginawa? Tipunin nyo yung mga hikaw ng inyong asawa at inyong mga anak para kanilang gawin. Ano po? Kaya sabi dito, kung gayon, tipunin ninyo ang mga hikaw na ginto ng inyong asawa at mga anak at dalhin sa akin, sagot ni Aaron. Ganon nga ang kanilang ginawa. Kinuha ni Aaron ang mga hikaw at tinunaw. Binuhos niya ang isang hulma na ginawang hugis ng buya. Pagkayari, sinabi nila, Israel, narito ang Diyos mong naglabas sa iyo sa Ehipto. Tinan mo, nang nagawa na yung kanilang, dahil sa kanilang pagkagalit ni Moses, ang ginawa nila, gumawa sila ng ginto, yung ginto nila ginawang inunaw para po gawing sambahin, ginawang guya, hinulagay sa hulmahan para nagmistulang guya. Ano yon? Yung mga Diyos-Diyosa na mga ginagawa. So, kaya lang pala nakagawa dahil sa pagrereklamo nila na nagtagal si Moses sa pakikipag-usap sa Panginoon na akala ay ginoyo lang sila ni Moses. Kaya ayun po, ito naman si Aaron na kasama ni Moses o kapatid ni Moses
ay nainip na rin. Isa pa rin siyang konsentidor. Sana walang maging ayun dito, ano po. Isa pa rin silang konsentidor. Bakit? Wala lang silang masamba eh. Pumayag na siya na gumawa ng guya at sambahin yun. Ano po ginawa doon? Tinanong. Siya pa yung gumawa. At siya pa ang nagpadala ng mga alahas nilang dito at gawing guya. Ano po para sambahin ng mga taga-Israelita. Kaya sabi dito, nang ito'y makita ni Aaron, gumawa siya ng altar sa harap nito at sinabi sa mga tao, ipagpista natin bukas si Yahweh. Sobra na rin si Aaron na siya pa yung naging konsentidor na sinabi nila nang makita nila yung hugis guya, inilagay na siya pa yung gumawa ng altar para ilagay at sambahin. Ang tingin nga din nila, yun ang Yahweh, yung ginawa nila. Pero makita po natin hindi yon. Hindi dapat na makita natin sambahin yung mga guya na yan, yung mga Diyos-Diyosa na yan, hindi po pinahintulutan. Kaya lang sila nakagawa yan dahil sa pagrereklamo nila na akala na pabayaan na sila. Kaya hindi po yun dahilan para po tayo ay sumamba sa mga Diyos-Diyosa na wala tayong masamba. Huwag kayong mainit. Hintayin nyo ang Diyos na kikilo sa inyo. Huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosa na ginawa ng tao. Na kaya sabi po dito, kinabukasan, maaga silang bumangon at naghandog ng mga hayop at susunugin sa altar. Nagpatay po sila ng hayop na kanilang pinagsalusaluhan. Nakakasuklang dahil nga po, dahil sa guyang ginawa nila, nagpatay po sila ng hayop. Talagang pinagubusan nila ng pansin, ano po. At pinagsalusaluhan po nila yon. Sila'y nagpakabusog. Ayan. Sila'y nagpakabusog. Handog nila sa mga Diyos na ginawa ni Aaron. At nag-inuman. Tanawin nyo. Tanawin nyo po. Nagpakabusog at sila daw po ay nag-inuman. Sila ay nag-inuman at mahalay na pagkakasaya. Nagkakasayahan sila na mahalay ng kasayahan. Ibig sabihin na sinabing mahalay, hindi na maayos ang kanilang pagsisayahan. May mga kabastusan na dyan nagagawa sa kanilang pagsamba doon sa guya na ginawa nila na nakalagay sa altar na kanilang hinahandugan. Manapa nga yun, nahandugan. Apo. O makita natin doon, manapa yung guya na yun, nahandugan eh. Samantalang yun eh, ginawa lang, alam nilang sila lang ang gumawa. At hindi yung Diyos na dapat sambahin. Kaya sinabi po ni ng Panginoon kay Moises, ang sabi doon, sinabi ni Yahweh kay Moses, verse 7. Balikan mo nga yun. Ngayon din ang mga taga-Israelitang inilabas mo sa Ehipto, sapagkat itinako nila ako. Kaya, pinabalikan ng Yahweh kay Moises, yung mga taga-Israelita, dahil ang sabi nito, siya daw po ay tinalikuran na. Kumbaga po, dahil sa pagsamba nila, sa pagsamba natin, o halimbawa mayroon tayong Diyos-Diyosan, sa pagsamba po natin, sa mga ganon, sa mga ritual, o sa mga Diyos-Diyosan, ay ang sabi ng Diyos, tayo daw po ay tumatalikod sa Kanya. Kaya, walang natitunon na sumasamba pa sa mga ritual o sa mga Diyos-Diyosan. Dahil kapag sumamba ka dito, ikaw ay tatalikuran. Nasaan yung isineselebrate natin Jesus na ipinanganak para sa atin? Sabi mo, ipinanganak si Jesus para sa iyo. Ulitin niyo mapakahina, ipinanganak si Jesus dahil sa iyo. Amen. Malakpakan po natin ang Panginoon. Yun po yung dati ating isineselebrate ngayon. Na kaya mayroon, hindi dahil sa December 25 na araw ng Kapaskuhan na isineselebrate ng mga tao. Yung po ay hindi galing sa Panginoon. Ano po, sa tao lang iyon. Pero tayo nagse-celebrate kahit anong araw. At dahil alam natin na may Diyos na nagliligtas sa atin, mayroon Diyos na nabuhay para sa ikatutubos natin. At mayroon ng Diyos na tagapagligtas ng buhay natin. Yun po yung ating isineselebrate sa araw na ito na talagang hindi natin sineselebrate dahil December 25 ay Pasko. Ang Pasko ay hindi po yun December 25. Inano lang po ng tao yon
Inilinaw ko po at kailangan matamin sa isip ninyo, si Jesus ay ipinanganak para sa katutubos natin. Hindi dahil December 25 po ang kanyang birthday. Maliwanag po? Maliwanag mga bata na si Jesus ay hindi ipinanganak noong December 25 o araw na sinasabi nilang Pasko. Hindi po noong ang Pasko, nakapanganakan ng Diyos, ay hindi natin alam kung kailan yon. Dahil walang sinabi ang Biblia kung kailan ipinanganak si Jesus Christ. Amen? Kaya maliwanag sa atin na tayo ay mayroong Diyos na ipinagdiriwang ngayon na hindi December 25. Kaya ang sabi po dito ay yung po ay nagsimula na kung susuriin natin ang pinagmula ng Pasko ay malalaman natin nag-uugat ito sa paganong mga ritual. Kaya po sinabi yun dahil nga po doon sa Exodo na pinakita po dito nakagawa sila ng mga Diyos-Diyosan dahil nailip sila na akala ay pinabayaan o iniwan na sila ni Moises. Haka-haka. Ang pinagmula ng kaugalian ng Pasko, ano yun? Yung pagdiriwang ng kaarawan ni Jesus. Hindi pinagdiriwang ng sino mga Kristiyano ang kapanganakan ni Jesus sapagkat tinuturing nila ang selebrasyon ng kapanganakan ni naman ay isang kaugaliang pagano, the Word Book of Encyclopedia. Kumbaga po, tayo ay nagdiriwang ng Kapaskuhan sa kahit anong araw pwede po natin gawin. Amen? Ang Kapaskuhan o kapanganakan ni Jesus Christ ay ipagdiriwang natin kahit araw-araw. Hindi kailangan December 25. Maliwanag ba mga bata? Maliwanag ba na hindi lang December 25 ang Kapaskuhan? Amen. At yun po yung muna, yung pagdiriwang ng kaarawan ni Jesus ay hindi lang December 25. Ano pa ba yung December 25? Walang katibayan ang petsang ito na pinanganak si Jesus. Yan yung pangalawa. Hindi, walang katibayan na ipinanganak si Jesus. Yung po ay galing po sa malamang ay pinili lang ng mga leader ng simbahan na itapat ng araw ng December 25. Inilagay lang po yun, pero hindi po yun. Wala pong katiyakan yun. Pero alam po natin ay parang December, kaya lang hindi po alam kung anong araw yun. Ayon sa pag-aaral. Pangatlo po, yung pagbibigay ng regalo o party. Sinasabi po ng Encyclopedia ng Amerikana ay pinagdiriwang po nila para sila maghalimbawa kagaya nito at nasa atin na lang yon. Pero hindi naman sinabi nila ng Diyos na gano'n ang gawin natin. Kundi nasa atin na po yon. Pero yung bilang mahal mo isang tao, pwede naman po tayo magbigayan. At pwede po tayong magregaluhan sa isa't isa. Tanda ng pagmamahal natin sa ating kapwa, sa Panginoon at sa ating kapwa. Yun po yung Kapaskuhan. Kapaskuhan ay pagmamahalan, ipinanganak si Jesus, hindi po alam pong nakalagay kung anong araw, basta sineselebrate natin may Diyos na ipinanganak para sa katubusan natin. Amen? Amen. Yun po yung tandaan natin na yung Kapaskuhan ay hindi lang December 25, hindi malinaw kung kailan talaga ipinanganak. Ang mahalaga, may Diyos tayo na tinatawagan, na isineselebrate na sa isip natin. Ito yung tandaan natin na dapat ipag-birthday natin. Yung birthday natin nung makakilala tayo sa Panginoon. Dapat yun celebrate natin kasi yun doon tayo na lamang mayroon tayo na hango tayo sa pagkaalipin Doon tayo nabuhay na may isip tayo na tayo po ay nabuhay ng may kagalakan at may katubusan at may katiyakan. Amen? Kaya ang Pasko ay sineselebrate. Ngayon, nagse-celebrate tayo ng Christmas party. Yan. Pero, ito yung pagkilala natin sa Diyos na i-celebrate natin. Nagsama-sama tayo mga ninang ng Diyos para
paparangalan natin ang Diyos at ang ating kasamahan, paligayahin, ipadama yung pagmamahalan. No? Pero ipadama natin yung pagmamahalan bilang magkakapatid kay Kristo. At naway hindi lang ting December na may Christmas party. Kailangan everyday, alam natin may mahal tayo. Mahalin natin ang Diyos buong puso, buong kaluluwa. At mahalin din po natin ang ating kapwa, gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Yan lang po at magandang umaga sa ating lahat. At matawag na po yung may hawak ng ayon sa TV. Sino ba yun? Sister Mabel. Special number, mga youth ba? Isa.
bukas po sa lahat. Bago po tayo mag-go ng ating offering. Tayo po ay manalangin po tayo. Aming Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat Panginoon sa umaga na ito, na kami po ay pinagbibigyan po namin ang inyong kaarawan. Maraming salamat Panginoon na kami po ay malakas, masigla Panginoon sa araw-araw na binibigay niyo pong biyaya. Maraming salamat po Panginoon. Tunay nga po na ikaw ang Diyos na ang pag-ibig mo Panginoon ay talagang walang limitasyon Panginoon. Maraming salamat Panginoon sa pagbigay po ninyo ng inyong bugtong na anak na siyang upang kami ay maligtas sa kasalanan. Maraming salamat Panginoon. Tunay nga po na ang pag-ibig mo ay hindi mapantayan Panginoon. Unstoppable po ang iyong pag-ibig. At ang pag-ibig niyo po sa amin ay tunay na talaga pong walang kondisyon Panginoon. Maraming salamat po sa pag-ibig Panginoon na kami po Panginoon na ngayon ay taglay-taglay po namin Panginoon ang pag-ibig na yan na nagmula sa inyo Panginoon. Maraming salamat Panginoon. Kaya naman po sa umaga na ito, ano pa ba po ang pwede namin hindi maibigay sa inyo na yung kahit yung buhay po namin Panginoon ay hindi namin kayang ibigay sa inyo. Hindi sapat yun Panginoon. Kaya maraming salamat Panginoon. Hallelujah. Thank you Lord Jesus. Ang lahat po magsabi ng Amen. Ngayon po ay maglagay ng ating mga offering. Nawa ang mga offering na yan ay magamit sa pagpalago ng gawain ng Panginoon at patuloy na ang offering na yan ay yan yung isa sa mga kautusan ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, kayo ay magbigay ng inyong mga kaloob na may kagalakan, na may pag-ibig. Hallelujah. Sige po mga brother and sister, upang tayo ay pagpalain, tayo ay magbigay na may katapatan sa Panginoon. Yes, Lord. Nalaglag na yung cellphone. At salamat din Panginoon sa mga anak buhay na kung saan Panginoon ay patuloy na binibless Panginoon ang mga may anak buhay at yung mga wala pang mga anak buhay patuloy yung God na kayo po ang patuloy ng mga anak buhay nila Panginoon. At ang bawat pamilya po ng Christ of the Philippines Panginoon ay pagpalain niyo po sa umaga na ito. At ang mga nakakasama po namin Panginoon na wala ngayon sa gawain Panginoon ay patuloy yung God na kayo po ang siyang sumama sa kanila Panginoon sa mga brother namin and sister, sa mga pastor namin Panginoon na wala rin Panginoon. Patuloy yung God na samahan niyo po sila Panginoon sa mga ginagawa nila sa araw-araw at patuloy din na dinadalangin po rin ang mga masakit na pinagdaman. Patuloy na ang Diyos ang magbibigay ng kalakasan sa bawat isa. Hallelujah.